Ito yung inahin na matanda na kakatayin sana pang buy and sell kasi matanda na nga ito. May time kasi na pagka hinihila mo ito ay natutumba na talaga dahil sa sobrang katandaan. Kaya lang napansin ko, yan, wala pa yung kinain mga ka-farming pero malaki yung tiyan. Kaya iniisip ko na baka buntis. I-check ko naman yung dede niya ay parang lumalaki. So naawa naman ako na ito ay katayin ngayong December or ito ay ibenta. Kasi nga sayang yung ipinagbubuntis niya mga ka-farming. Kaya nga todo-todo na rin yung pagbibigay ko ng gamot, baka sakali magbago pa yung isip ko pag nakitaan ko to ng pagbabago. Malakas naman siya kumain. Kaya lang yun niya talagang sakitin. Nung binili ko to, talagang binili ko kasi to kasi nagbabay and sell ako. Nung binili ko to, talagang sobrang hina niya, tapos saka hindi ganyan ng katawan niya. Payat na talagang pangkatay na talaga mga ka-farming. Hindi mo na kailangang hilahin, talagang bubuhatin mo siya. Kumbaga pang ano na talaga, pang dispatcha na. Pero sinubukan pa rin natin. Swerte niya kasi yung isang kasama niya na Big Mama ay nabili na. Maganda rin yun, kaya lang talagang hinang-hina din. Kaya nung nakita nyo yung last video ko dito ay binubuhat ko siya, gawa nga ng mahina. So ngayon sinusuportahan natin sa vitamins, tapos gamot na antibacteria para yung mga lahat ng bakterya sa katawan niya ay may dumi niya, para kung sakali naman makarecover, edi dagdag inahin pa natin. Ganoon naman talaga tayo eh. Kaya nga may suportang gamot, pero titignan pa rin natin, hindi pa rin tayo sure kung ito ay ikikip natin. Kasi nga tulad niyan, mahina siya, hindi rin naman siguro kaya ng katawan niya pag nanganak siya na mahina. So i-condition natin hanggang nandito pa tayo. Meron pa tayong 19 days na mag-stay dito sa probinsya bago tayo magtrabaho sa Maynila. At gusto ko hanggat kaya kong gamutin siya, igagamutin natin siya. Yan mga ka-farming, kasi sayang na sayang. Malakas naman siyang kumain. Siguro baka kulang lang to sa pagkain, kaya naging ganyan yan. Ngayon ang ano ko, itinali ko siya kasi ipapastol ko siya sa bukid. Ngayon kakalabas pa lang namin dito, kumain na siya. Yung kinakain niya ay yan, yung may tinik, yung makahiya. Yan yung kinakain niya, yung may tinik. Hinahayaan ko muna siyang kumain ng kumain para baka sakaling makarecover siya. Nakakulong to ikinulong natin ito. Kaya napansin ko pag ikinulong siya, hindi siya may exercise, hindi siya maano ng init, hindi siya makakuha ng vitamins mula sa init. Kaya kailangan natin sanayin. Kasi pag ito kunting lakad lang, hinihingal siya, gawa nga ng katandaan niya na rin, hinihingal siya. Kaya ngayon pa lang sasanayin na natin siya na ipastol-pastol para nang sa ganun naman ay makaano siya, makarecover ng tuluyan. At sana nga ay makarecover siya, kasi sayang din itong inahin na to kung ibibenta. Tinitiis-tiis muna natin pagtsatsagaan. At mamayang alauna pa namin ipapastol yung mga kambing natin dito. Yung dalawa ay naipastol na kanina, yung isang bulog at saka isang native. Ito na lang yung natitirang nandiyan. Papastol natin yan mamaya, yung mga yan. Ayan, lumalaki yung dede niya. So ang ano ko nito, hula ko nito ay buntis ito, kasi hindi nagbago yung dede niya Kaya lang yun yan, makikita nyo matanda na kasi yan talagang ano na, pangkal na talaga yan. Pero tingnan nyo yung katawan nyo, wala pang kinakain yan pero maganda yung katawan niya. So ibig sabihin, tsaka makintab siya mga ka-farming. Yun nga lang talaga, matanda na, or baka napabayaan lang siguro, kaya naging ganyan yan.
suportahan na lang natin sa gamot itong kambing natin na to. Hindi, kumain ka ng kumain dyan at mamaya ipapastol kita sa bukid para may lakas ka. So yun lang mga ka-farming, abangan nyo kung anong magiging resulta nito, kapalaran nito. Nasa sa kanya rin. Kung ito ay makarecover, hindi natin ibibenta, hindi natin kakatayin. Sana nga'y makarecover mga ka-farming.